Ay, asa naman ang telephone ko? Relax naman ko sa asawa. Hindi paglaro niya. Lumapit na sa tita niya. Yon, good morning, idol. Ayan na, nag-akyata na. Sa kabila pinto yung mga namamas ko. Doon kayo pumila. Napakadaming namamas ko dito sa amin mga idol. So mga tikiting, so sobrang dami. Nakapila sila sa labas, kaya ako'y dito sa loob si Mrs. nang bahala. Kasi pag sa akin talaga, maubos kagad yung ipinapalit nila. No, so daming bata, daming inaanak tayo rito. At kailangan bilang isa sa kanilang mga kinukuya-kuya dito. Good morning po sa inyo. Pa-comment na lang kung may comment tayo, kung may comment box ngayon dyan. So maganda yung topic natin ngayon tungkol sa vanishing. Then paki-share na lang po ang video. So maraming katanungan dito at nais nating sagutin kung ano po ba ang ibig sabihin ng vanishing at prosperity. So ito, naibahagi ko na sa inyo, ipaliwanag na natin. Pero marami po tayong mga bagong followers ngayon. So kita nyo naman, patuloy na lumalago, going to 300k followers na po tayo. At marami mga tao ang bagong nakakakilala sa atin at nakikilala ko rin. So, kailangan ng panibagong paliwanag sa iba kung ano po ba ang kahalagahan ng vanishing at prosperity sa ating pamumuhay. At ano po ba ang ibig sabihin at ano ang hirap na dinaranas ng mga nagbabanishing. So, ito po ay isang aral sa inyo. May mga lumapit kasi sa akin na mga manggagamot din. Hindi ko sinabing malakas ako. Hindi ko sinabing magaling ako. Ano? So, sinasabi ko lang na maingat ako. So, napakaingat ko at napaka-sincere ko sa ganitong usapin ng pagbabaklas ng mga negatibo sa katawan ng isang tao. Kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na pumapasok ang biyaya at swerte o kasaganahan sa aking buhay. Kasi hindi po biro-biro talaga ang pagbabanishing. So, kanina pinapanood ko, bali ngayon nakalive pa si Sis Merly, kung kilala ninyo, isang ritualista na kung tawagin si nanay, kung tawagin ng mga manggagamot. So, kung kilala nyo si Sis Merly o si Nanay Merly na tinatawag ninyo, isa yan sa mga kaibigan ko sa spiritual, pero hindi siya yung lumapit sa akin. So may mga nabasa din ako sa mga comment doon na mga hindi magaganda yung nakikita ko doon sa mga nagko-comment sa kanya about sa kanyang pagre-ritual. So sa akin kasi iba yung pamamaraan ko ng pagre-ritual. Meron akong kaugalian, tradisyon at libro na sinusundan at pinaniniwalaan. So sa iba, wala akong pakialam kung ano ang kanilang pagre-ritual, ano ang kanilang pamamaraan, dahil hindi naman talaga bagay na pinakikialaman ang pagre-ritual ng isang ritualista o isang manggagamot. Ang kainaman po sa lahat ay nauunawaan nyo ang bawat isa dahil kapwa mo sila manggagamot at kapwa mo sila ritualista. So ayun, palambing naman pakishare ng ating video dahil napaka-informative ng ating ibibigay na pagtalakay ngayon tungkol sa pagre-ritual. So maraming manggagamot ng nakaraan ang lumapit sa akin, hindi ko na iisa-isahin. Sapagkat nagtataka daw sila, eto lang, real talk lang, hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko. Nagtataka daw sila, nung sila ay manggagamot pa lang, hindi pa nila pinapasok yung mundo ng pagre-ritual, ay pumapasok ang kasaganahan sa kanilang buhay. Then, yung experience at yung mga pamamaraan, isi-share ko sa inyo. For knowledge na rin sa mga kapwa natin manggagamot. At huwag kayong magagalit sa mga katulad namin na nagdadagdag ng kaalaman o nag-share sa inyo bilang pag-iingat nyo na rin. At dun sa mga magpapabanishing at
magpapaprosperity sa amin o mga hindi pa nakapagpabanishing sa amin, i-explain ko sa inyo kung anong kahalagahan ng banishing at prosperity sa ating pagkatao o pamumuhay. Sa mga hindi po naniniwala, sa mga nanonood ngayon, kung na-share man itong video sa inyo at napapanood nyo itong video na to, skip nyo na lang yung video, wag na kayong manggulo rito kung hindi po kayo naniniwala. Pero dun sa mga naniniwala sa amin bilang mga ritualist o tumutulong sa spiritual o sa mga problema at suliranin ng isang tao na may problema sa buhay na dumadaan sa kahirapan at problema, matutulungan ko kayo kung pakikinggan nyo ako at susundin nyo ang aking mga payo. So, doon naman sa mga manggagamot na hindi naniniwala sa atin, may sarili kayong batas sa inyong sarili. So, isa lang ang masasabi ko sa inyo, hindi ako naggagaling-galingan at hindi ako nakikipagsapawan sa inyo o nakikipagpasikatan. Ang sa akin lang, doon sa mga manggagamot na kaibigan natin, sa mga manggagamot na naniniwala sa akin at humihingi sa akin ng konting advice bilang sa aking experience sa katagalan na natin sa panggaguri ng gamutan at ritualan, na nakikita nila ang manifestation at kagalingan ng ating mga ginagamot, ay gusto ko lang i-share sa inyo ito. Hindi po ako nagmamataas sa aking sarili, kundi nagbibigay ako ng knowledge o share sa inyo ng karunungan upang maingatan ninyo ang inyong sarili. Unang-una, ano ba ang kinakaharap ng isang ritualist? Paano ba ang pamumuhay ng isang ritualist? Unang-una, mga idol, sa tunay sa real talk natin daanin, wag dun sa pasakali o ano pa man na pagbubuhat ng sarili. Ang akin ang masasabi ko, kung kayo ay nagre-ritual, dapat ihanda ninyo ang inyong sarili bilang isang ritualist. Sapagkat kung dun pa nga lang sa combat spiritual o panggagamutan, no? Okay, Lawrence. Thank you. So, iyon, sa panggagamutan, alam naman natin ng isang paa natin ay nasa hukay. Aminin nyo man o hindi, kung tingin ninyo sa sarili nyo, mataas kayo, magaling kayo, sabi ko nga, napakaraming manggagamot na may mga edad pa ang pumupunta sa akin. Hindi ko tinitignan yung edad ko. Ano? Yun ang sinasabi natin dito kung bakit natin napag-uusapan ang edad ng isang tao na pumupunta dito. Dapat sa kanilang edad ay eksperyensado na yung mga yan. No? At batid naman natin na eksperyensado na sila at talagang tinubuan na ng talahib sa lihim na karunungan yan. Talagang mga nag-aral na yan ng gusto. So sa akin, maswerte lamang ako dahil meron akong tinatawag na ancestor, no? Meron sa akin gumagabay na kaluluwa ng mga kamag-anak namin. So, isa na rin ang aming mga luluhe na gumagabay sa akin na kung minsan ay nagpapakita sa akin sa balintataw na dapat kong gawin. Unang-una, lagi sa akin sinasabi at binibili ng aking mga ancestor ay ingatan ko ang aking sarili. Kung ako'y tumutulong sa iba, unang-una dapat kong tulungan muna ang aking sarili. So, iyan ang kabilin-bilinan sa akin. Kung binibigyan ko ng proteksyon ng iba, kung nagpapagaling ako ng iba, dapat maproteksyonan at pagalingin mo muna ang iyong sarili. Kasi katulad po yan ng mga naghahanap buhay. I-example na lang natin ang Grab. Ano ba ang hanap buhay ng mga nag-Grab, ng mga single motors? Lagi silang nasa kalsada. Laging nasa peligro, laging malapit sa aksidente. Bakit? Sapagkat dalawang gulong lang yung kanilang dinadala. No? Sa dalawang gulong, kailangan mong tumimbang. Sa dalawang gulong, kailangan mong bumalanse. Sa dalawang gulong, kailangan mong mag-iingat at laging pino. At yung safety sa kanilang katawan. So katulad din po yan sa ating mga manggagamot, sa ating mga ritualist. No? Kung sila araw-araw ay sumasagupa sa iba't ibang uri, sa lansangan ng iba't ibang taong nakakaharap, sa iba't ibang taong nagiging kanilang mga customer, may iba magagalitin, may masiyahin, ganun din naman sa amin. No? Yun din po ang maisasabi ko sa inyo na kami ay parang isang motorista rin na kung saan-saan pumupunta. Bilang isang motorista ng nasa spiritual o naglalakbay sa spiritual, iba-ibang tao po ang mga nakakasagupa namin at iba-ibang mga klase ng problema.
So ganun din kami katulad ng mga motorista na nag-grab. Nasa peligro din ang buhay namin, ngunit bagamat alam namin na ang buhay namin ay nasa peligro, pinagpapasawalang bahala namin yun. Dahil unang-una, kailangan at responsibilidad namin na gampanan ang aming mga tinanggap na tungkulin na maglingkod hindi sa tao kundi sa Diyos. Ano? So, kung may nakikilala kayong ibang manggagamot na iba ang pananaw sa buhay, wag nyo na silang i-ano dito. Wag nyo na silang i-name drop ang pangalan nila dito. Bahala na si God o ang Diyos sa kanila, kung gantihan man sa kanila, sa kanilang ginagawa. So tayo ay walang pakialam sa kanila kung sila man ay nagbabayad sa gamutan, kung sila man ay hindi nagpapabayad, kung sila man ay nagre-ritual o manggagamot, no, albularyo man o ritualist o combat healer, wala tayong pakialam sa kanila dahil pareho po namin silang mga manggagamot. Basta ang akin lamang, ini-explain ko sa inyo kung anong hirap ang dinaranas ng isang manggagamot. Maraming nagtatanong sa amin kung bakit daw sa akin bilang sa aking edad, napakalakas ng aking loob na sumagupa sa iba't ibang uri ng larangan ng espiritual. Dahil sinasabi ko nga, sa akin, hindi po ako mapanuto sa isang bagay lamang. Lagi kong nasa isip na ang lahat ng bagay na pwedeng pag-aralan na related in spiritual ay pinag-aaralan ko. Kaya hindi ako nagpapatawag na master dahil hanggang ngayon ako po ay nag-aaral. Hanggang ngayon ako ay dumidepensa sa aking sarili. So, walang tao na nagbibigay ng depensa sa kanyang sarili na pwede mong tawaging master. Kapag iyan ay nagsawalang bahala na at wala nang pakialam kung tira, kung bira, kung ano man yan, wala nang pakialam sa kanyang katawan dahil masteral na siya. Iyan ang tamang tawagin ni natin na master ng espiritual. At unang-una, walang master sa espiritual dito sa lupa dahil ang pag-aaral ay kasing lawak ng buong universo. Kung may kakilala kayo nagbubuhat ng upuan nila, na sinasabing magaling sila, bahala sila. Basta sa akin, sa haba ng panahon, sa experience ko, sa haba ng tinahak ko sa spiritual, hindi ko pwedeng tawagin o ipatawag ang aking sarili na bilang isang master o maestro. Sapagkat kung ako ay maestro, ay hindi na po ako nag-aaral. Dapat ako ay nagtuturo na. So sa mga miyembro ko, hindi po ako isang maestro. Ako po ay gabay lamang nila sa kanilang tinatahak o sapat o sa way na kanilang tinatahak kung ano man yung klase ng path kasi marami yan. Merong ritualist, may kombatero, no? Marami yan. Yung iba, baklasan lang ang gusto pero nakagabay lamang ako sa kanila. Maaring nagtuturo man ako sa kanila o nagbabahagi ng ibang mga kaalaman ko pero hindi pa rin ako pwedeng tawaging maestro. No, kasi hindi pa po ako masteral. At ako ay hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin sa spiritual. Kahit na anong antas na nakikita ninyo sa akin, kung ano man ang mga natulungan ko, hindi ko tinitignan na estado yon, nakataas-taasan na ang aking kaalaman. So bilang nasa spiritual, ang tinatahak na panganib ng isang kombatero ay yung pagpapasapi, ng mga albularyo naman ay yung pagbabaklas ng mga sumpa, kamalasan, tigalpo, kulang barang at palipandangin o mga negatibo na ginawa ng itim na mahika na may itim na karunungan upang pinsalain ang kanilang mga kaaway. So iyon, ang mga kombatero, sinasagupayan. Ang mga manggagamot, sinasagupayan. So ang isang paa niyan ay nasa hukay. At maaaring matalo ang isang manggagamot o isang kombatero sa uri ng labanan ng kombate espiritual. Maaari. Lagi niyong iisipin sa inyong sarili. Itatak ninyo sa isipan ninyo. Maaari. Kung tingin ninyo, ay hindi kasi may poder ako, ay hindi may pondo ako, ay hindi may bakod ako. Kung ano ang meron sa inyo, poder, pondo, bakod, balabal, o ano man yan na nasa katawan ninyo, ay meron din sila. Pakakatandaan nyo yan. Sapagkat sa larangan ng espiritual ay pataasan ng antas at labanan ng katalinuhan at pamamaraan tungkol sa espiritual. Hindi dito tinutukoy kung ilan ang pondo mo, kung ilan ang bakod mo. Ang tinutukoy dito, yung pataasan at paramihan ng alam at diskarte pagdating sa espiritual. Kasi ang kalaban mo, kung mangkukulam yan, tao yan. Katulad mo, nag-iisip. Katulad mo, nangangamba.
Katulad mo, hindi nagpapatalo. Kaya, yon ang sinusuong nakapahamakan o panganib ng isang manggagamot. Kaya lagi nating itatak sa ating sarili, ang kaligtasan ay dapat nasa atin muna bago sa ating mga pasyente. Ito ay isang payo na pag-iingat sa inyo sa mga manggagamot. Para wag na tayong dumating sa estado na pupunta kayo rito upang mahumingi ng tulong sa akin. Dahil kayo ay natigal po, dahil kayo ay napasok, nakulam na barang, palipadangin. Marami nagsasabi, hindi mangyayari sa akin yan. O, talaga bang hindi mangyayari? No? Ako nga, na sinahaba-haba ng panahon ko, minsan kapag natapos ko ng mahabang gamutan o maraming gamutan, sinasamaan ng pakiramdam. Ibig sabihin kahit papaano may pumapasok pa rin ng negatibo sa akin, pero may pamamaraan ako na alisin. Dapat yun din ay alam ninyong gawin. Payo ko lang, dapat alam nyo rin gawin. Dahil unang-una, kailangan nyo linisin o i-cleanse ang inyong sarili at alisin o baklasin o ibalik ang mga tigal po o anuman na tinanggal ninyo sa inyong mga pasyente. Hindi puro depensa lang kayo. Kailangan nyo rin ng pangwasak sa gumagawa sa inyo. Kung kayo ay nakakawasak sa gawa ng iba, dapat kaya nyo rin po nabigyan ng pangwasak ang inyong sarili. Dahil ang unang-unang dapat nung ingatan ng inyong mga sarili, dahil kayo ay mga manggagamot, dahil kayo ay mga mandirigma ng liwanag, so kailangan lagi kayong safety. So ito ay payo lamang. So, ayun, dumako naman tayo sa uri ng pagriritual. Ano ba ang sinusuong nito? Katulad sa mga pag-usapan kanina doon sa vlog, sa live ni Nanay Merly, o kay Sis Merly, marami ang nagagalit sa kanya. Marami ang nagagalit sa kanya. Bakit daw yung mga nagpa-ritual nung nakaraan ay hindi pa raw umuubra sa ngayon? Pero meron namang mga nagko-comment na umuubra sa kanila. So kailangan natin bigyan ng kasagutan dito yan. Kung bakit merong umuubra, merong hindi. Tanging pakakatandaan natin, mga idol, para sa mga kaibigan natin at mga kapatid natin na nasa spiritual, na nagri-ritual. Sa kanila, sa mga katulad ko na nasa spiritual, wag po natin silang pangunahan. Wag tayong maging pasaway, wag tayong maging mainipin. Sapagkat ang nagmamaniobra ng buhay mo, kapag ikaw ay nagpa-ritual, ang nagmamaniobra ng buhay mo ay yung taong pinagkatiwalaan mo na gumamot o mag-ritual sa iyo. Pakakatandaan nyo po yan. Ipinaubaya ninyo ang inyong sarili. Ibinigay mo ang pangalan mo, ang birthday mo, ang tirahan mo, ang impormasyon sa iyo. Kung naibigay mo yung mga yan, ibig sabihin, ipinagkatiwala mo na ang iyong sarili sa isang manggagamot o sa isang ritualist. So bakit kapag hindi ka agad nagmanifest, bakit kailangan nyo silang awayin? Dahil kayo ay inip? Dahil gusto nyo may kaganapan agad? Dahil atat kayo? O nagmamadali? So hindi po yan bagay. Kung ganyan yung klase ng estado ng inyong pag-uugali, sa iba kayo lumapit. Kung sa akin, hindi ko kayo tatanggapin. Bakit? Unang-una, hindi isa lang ang aking ginagalawan. Hindi puro ritual. Hindi puro ritual ang galawan ko. Andyan yung gumagawa ako ng mga gamit na pangontra. Andyan yung may mga kliyente ako na hina-house cleansing, hina-house blessing, binabanishing, pinoprosperity. Andyan pa ang mga pasyente na nagpapagamot sa atin. Ngayon, kung isa kayo sa mga tao na nagmamadali sa mga ritualan na magmanifest ang inyong mga ipinagawa sa ibang mga ritualist, ibig sabihin yan, pinaubaya mo ang iyong sarili, ngunit meron kang pag-aalinlangan. At ikalawa, hindi ka pa handa. So kasi kung handa ka na, magmamanifest ang ritualan mo. Doon naman sa mga ritualist, may mga pumunta rito, mga idol, 8. 8 ritualist ang pumunta sa akin na inabot ng alat ang kanilang kabuhayan 1 taon na magmula nang pinasok nila ang mundo ng ritual.
Sa tanging payo ko sa kanila ay maipapayo ko rin sa inyo ngayon. Kung kayo ay manggagamot, isa lang ang masasabi ko, manggamot na lang muna kayo. At kung kayo ay handa na magritual, dapat tiyakin ninyo na handa na ang inyong sarili. Kung tutulong kayo na baklasin yung mga sumpa at kamalasan sa ibang tao, dapat kapag na-adapt ng inyong sarili, kaya nyong wasakin yan. Hindi ho ako nagmamagaling. Sinasabi ko yung tanging katotohanan na pwedeng tumama sa inyo kapag pinasok nyo ang mundo ng ritualan. Bakit? Ang kliyente mo, hindi yan lalapit sa iyo kung walang mabigat na pasanin sa buhay. Kasi sa akin, naka-organize ang bawat pagkilos ko. So gaya nga na sinasabi ko, dahil sa akin may mga ancestor na gumagabay, lagi nila akong pinapayuhan na kung tutulong ka sa ibang tao, dapat tulungan mo muna ang iyong sarili. So yun lang ang may papayo ko sa inyo. Kasi unang-una, ang inyong mga kliyente, may mga mabigat na suliranin yan sa buhay. May mga kamalasan sa buhay. Merong mga naghihirap. May nawalan ng trabaho. May nahiwalay sa asawa. Meron naman problemang patong-patong na hindi pa natatapos ang isa ay meron na naman dumarating. Diba? Meron naman tao na kahit anong gawin niyang pagsisikap sa kanyang buhay ay hindi siya umaasenso. So ibig sabihin, mabigat yung kanilang kinakaharap. Bilang isang ritualist, yung mga problema na kinakaharap nila na magiging kliyente mo, no, problema nila o problema ng kliyente mo ay magiging problema mo rin. Bakit po problemahin mo yan? Kasi unang-una, tinanggap mo yung klase ng trabaho na problema ng ibang tao. So yung problema ng ibang tao, dahil tinanggap mo yan, tanggapin mo rin yung kanilang problema ng katulad ng kanilang nararamdaman. So kung ang kanilang nararamdaman ay puno ng paghihirap sa buhay, iisipin natin palagi kung paano natin sila tutulungan na mawala yung paghihirap na yun. Kaya kailangan natin ng background. Status, background, sa kanyang past, sa kanyang future, o maging sa kanyang hinaharap. Kailangan. Pinag-aaralan. Hindi po basta-basta na alok ka ng iyong kliyente ng 30,000 ay magre-ritual ka na. Inaalok ka ng 100,000 ay magre-ritual ka na. Isaalang-alang mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Dahil kapag ang problemang kinakaharap nila ay isang matinding sumpa na maaring may pamilin na kung sino man ang gagamot sa taong ito ay tatamaan din ng sumpa na ikinarga ko sa taong ito. May mga ganyang pamilin. So, paano kung yung sumpa na dala-dala nila ay lumipat o na-adapt ng katawan mo bilang isang ritualist, ano ang gagawin mo? Handa ka na ba na masumpa nang hindi naman para sa iyong sumpa? Ang pinakamatinding kinakaharap ko sa ritual ay yung mga sumpa ng patay. So ano po ba yung sumpa ng patay? Nung sila'y mga nabubuhay pa, nagtakda sila ng sumpa o nagbaon sila ng punyal ng sumpa na siyang sumugat o pumunit sa espiritual ng isang tao at tumama. Hanggang sa sila ay namatay at kinamatayan na nila yon, yung sumpa na yon na hindi nila inalis o hindi sila nagpatawad. Kaya patuloy yung sumpa na dumadaloy sa isa hanggang ikapitong saling lahi nitong taong kanilang isinumpa. So kung yan ay tinatawag na dagunoy, yan po ay sumpang dagunoy, no? Kung may nababasa kayong libro ng Babaylan, ang tawag diyan ay sumpa ng dagunoy. Bakit dagunoy? Kasi yung dagunoy ay isang salita ng mga Babaylan na maiipapaliwanag sa mababaw na kapaliwanagan na sumpa ng pagpapatuloy. Ito ay tumatama sa unang lahi hanggang sa ikapitong saling lahi. Ito ay sumpang dagunoy na sasagupain ng isang manggagamot.
wawasakin, at kakalagan. Meron din naman matitinding sumpa na tinatawag na chain. Ito yung nakakatakot mga idol, no? Na sumpa na winawasak ng isang mga ritualist o manggagamot na katulad ko. Ito yung nakakatakot na sumpa na maaaring pag tumama sa'yo ay ubus kayo. So hindi ako nananakot. Ito ay base sa aking mga karanasan sa aking mga kliyente. May sumpa na tinatawag na kadena na kapag may namatay na isa, hindi pa natatapos ang buwan, may mamamatay na ikalawa. Pag nagsimulang may mamatay sa loob ng isang pamilya ay sunod-sunod na ang namamatay. Hindi pa natatapos ang isang taon, 5 na ang natigbak o 5 na ang nawala. At patuloy yung kamalasan at kahirapan sa kanilang pamumuhay. Kasama yon sa sumpa ng tinatawag na kadena o tanikala ng kamatayan. Sakit pakinggan, pero ito'y katotohanan. May mga tao na itinakda talaga na may itim na karunungan o kapangyarihan at nagagawa nila yung mga bagay na imposible yung mga bagay na posible ay nagagawa nilang imposible. So ito ay isang pamamahagi ko ng kaalaman upang pag-iingat sa mga ritualist na katulad ko. Nawa ay hindi na tayo magpangita rito upang kayo ay magpatulong kung paano wawasakin yung sumpa na nalipat sa inyo. Ang tanging hangad ko lamang ay bigyan kayo ng pag-iingat sa umpisa pa lang. Huwag kayong basta-basta dumagsa o sumubo sa isang ikapapahamak ng inyong sarili. Katulad na lamang, kung hindi ka bihasa sa karagatan, na hindi ka bihasa sa paglangoy. Kung ikaw ay bihasa sa paglangoy, sa mga tabang na hindi gaanong malalakas ang alon, huwag mong sagupain yung dagsa-dagsang alon sa dagat. Magkaiba ang alat, magkaiba ang tabang. Magkaiba ang alon sa alat, magkaiba ang alon sa tabang. Kung ikaw ay sanay lumangoy sa dagat, sa ilog ng tabang, ipagpatuloy mo lang yung paglangoy dyan. Tsaka ka na lumipat ng ibang lalangoyan kung handa ng iyong sarili. Ito ay hindi pagbabanta o pananakot sa mga spiritual na katulad ko. Dahil dumadami ang lumalapit sa akin upang magpabaklas ng mga sumpa na natamo nila doon sa ibang kliyente nila. Ang isa pang nakakatakot sa lahat ng sumpang ito na tinatawag nating tanikala ng kamatayan na ikinabit sa isang kliyente na binaklas mo ay maaaring makuha mo yung sumpa o madamay ka at ang buong pamilya mo. Ito ang pinaka nakakatakot dito. Kung ang isang kliyente mo naman ay na-course o nasumpa ng kamalasan ng panghabang buhay at ito naman ay babaklasin ng isang manggagamot, maaring tumama sa iyan at matamo mo yung kamalasan na isinumpa sa kanya ng taong may gawa nito. So ano yung mga bagay at dapat nating gawin? Unang-una, pag-aaral mga idol. Bigyan nyo ng tuon ang pag-aaral at bigyan nyo ng panahon ng inyong sarili na sanayin muna ang inyong kasanayan at kalakasan sa espiritual. Nabaklasin ang mga maliliit na sumpa. At tungkol naman sa ating mga kliyente, ano ba ang tinatawag na banishing? So tayo nung nakaraan nag-announce na magbabanishing tayo sa 31, sa mga gusto lamang na magpabanishing sa atin. Sa mga gusto pa lamang magpabanishing sa atin, iba ang presyo ng private, iba ang presyo ng blockbuster. So ako, sinasabi ko na kagad sa inyo dahil baka magulat kayo. Sa aming panggagamutan kasi ay walang bayad. Pero pagdating sa ritualan, gumagamit tayo ng mga sangkap at iyan ay binibili at hindi napupulot. Kaya may singilan pagdating sa pagbabanishing at house cleansing. So may mga ginagamit tayo dyan na sangkap. At alam yan ng mga manggagamot na katulad ko. Kung sa akin, sa panggagamot namin, sa mga pasyente ay walang bayad, pamamaraan po namin yon at panata namin yon na hindi kami magpapabayad sa gamutan kapag tao ang hinahawakan.
Dahil wala naman kaming ginagamit ng mga sangkap doon bukod sa langis at doon sa ipinapainom namin para maisuka yung karga. Yun lang naman ay maliit na halaga kaya hindi kami nagpapabayad pagdating sa gamutan. Pero pa iba po ang larangan ng ritualan. Gumagamit ka ng kung ano-anong sangkap at ang iba ay hindi nabibili sa Pilipinas, nabibili sa ibang bansa. Sapagkat walang mga uri ng halaman na nabubuhay yung ibang mga sangkap, walang ibang mga uri ng halaman na nabubuhay dito. May mga uri ng halaman na nabubuhay dito na nagagamit naman sa ritualan, ngunit para mas maging makamandag o makapangyarihan ng aming mga ritualan, kinakailangan din namin ng ibang mga sangkap na ini-import pa mula sa ibang bansa. Bilang karagdagan ng tinatawag na kaganapan o kapangyarihan ng isang ritual o talim ng isang ritual. Kaya may bayad po ang aming ritualan at may bayad din ang aming house cleansing. So, yun. Ngayon pa lang, tinatapat ko na kayo para alam ninyo. Sa gamutan, hindi kami naniningil talaga. So, eto naman, ang mga magpapabanishing, bakit kailangan magpabanishing? Hindi natin alam, dahil tayo ay hindi naman talaga ipinanganak na lahat na may karunungan sa espiritual. Hindi rin tayo ipinanganak na lahat ay bukas ang ating 7 senses o ikapitong antas ng kapangyarihan ng pakiramdam. Hindi rin tayo ipinanganak na lahat ay bukas ang ating third eye. Hindi tayo ipinanganak na pare-pareho ang paniniwala, pananampalataya at pananaw sa buhay. Ngunit sa mga katulad namin, nabubuksan ang inyong espiritual na kaisipan upang kayo ay gisingin at imulat sa mundong aming kinalalagyan kung ano ang tunay na katotohanan na may dalawang uri ng mundo ng espiritual. Meron tayong tinatawag na nabubuhay sa mundo ng espiritual na nasa liwanag at meron din naman tinatawag sa espiritual na sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya namin kayo ginigising sa ganitong kamulatan o kaalaman upang kayo ay mapatnubayan at magabayan at imulat ang inyong kaalaman sa mga bagay-bagay na hindi natin ine-expect na mangyayari pala sa ating buhay. Tandaan natin, kung ito ay isang uri ng haka-haka lamang ang mundong aming ginagalawan sa espiritual, hindi sana may mga taong lumalapit na nasa gobyerno upang magpagamot sa akin. Hindi sana may mga doktor na lumalapit upang magpagamot sa akin. Hindi sana may mga pare at madre na lumalapit upang magpagamot sa akin. At hindi rin katulad ng mga celebrity o mga sikat na lumalapit na nagpapagamot sa akin. Kung hindi totoo ang kulam, sumpa, barang tigalpo at palipadangin at masasamang elemento na namiminsala sa mga tao. Lagi nating pakakatandaan, ang mga taong naniniwala sa espiritual at sa katulad nito, ayun yung mga taong nag-iingat lamang. Ngayon, kailan pa po ba tayo maniniwala? Kapag tinamaan ka na ng kulam? Kapag pininsala ka na ng barang? Kapag pinahirapan na ang pamilya mo, pinirwisyo na ang iyong pamumuhay o ang iyong bahay at pinugaran na ng masasamang elemento, tsaka ka lang maniniwala. Lagi nating pakakatandaan ang kulam nasa Biblia. Ang mga masasamang elemento na fallen angel ay nasa Biblia. Ang itim na mahika ay nasa Biblia pa rin. Ngunit hindi natin makikita sa aklat ng siyensya. Sapagkat alam naman natin na ang science ay hindi naniniwala sa mga katulad namin. Kaya, ang aking maipapayo sa mga taong hindi naniniwala sa ganito, kung against kayo sa ganitong paniniwala, skip nyo yung video. Malaya kayo na gawin yung mga gusto ninyong gawin basta't hindi kayo nakakapaminsala o nakakatapak ng ibang tao. Paniwalaan ninyo yung inyong reliyon, yung inyong tradisyon, yung inyong kultura, yung inyong kasanayan sa sarili ninyong paniniwala. Hindi namin po kayo pinipilit na maniwala, ngunit laging sinasabi ko sa inyo, nasa huli ang pagsisisi at baka hindi mo na gawing magsisi kung talagang huli na
ang lahat. Kaya, ito ay payo lamang dun sa mga taong hindi naniniwala sa amin. Magmasid, mag-aral, makiramdam. Kung ito bang aming mga mundong ginagalawan, ay nasa mundo pa ng katotohanan o nasa mundo na lang ng tinatawag natin na nag-hallucination, no? O kawalan daw ng pag-asa na sinasabi ng siyensya na ang mga tao daw na nasa espiritual ay nasa matinding karanasan ng paghihirap sa buhay, kung ano na lang ang kanilang pinaniniwalaan at pinapasok. Na naiisip na lang daw namin ito, na ito na lang ang aming tatakbuhan upang matakasan yung aming mga problemang kinalalagyan. Mali kayo dun. Bakit napakaraming mga doktor ang tumatakbo sa akin o sa mga kapwa akong manggagamot kapag sila ay nagkakaproblema pang espiritual? Hindi ko na isa-isahin yung mga pangalan na nagpapagamot sa akin. May 2 nanonood ngayon na doktor. May mga pari pa nga na minsan sina-shoutout ko na nakikita ninyo na naniniwala sa amin sa spiritual. Kaya hindi ko nilalahat yung mga pari na nambabash sa katulad namin na mga nasa spiritual. Hindi ko nilalahat ang mga pari. May mga pari pa rin na manggagamot o albularyo na hindi nyo lang alam at sinisekreto lang nila sa kanilang sarili. Sapagkat ang mundo ng spiritual ay walang pinipili. Kapag ipinagkaloob sa iyo ang karunungan, kapag ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kaalaman sa lihim na karunungan at lihim na kapangyarihan pang espiritual, hindi ka na makakatanggi. At ito ay sumpa kung iyong tatanggihan. Kaya, sa mga nag-i-spiritual, ipagpatuloy nyo lang yan. Mga bago man kayo sa spiritual, o mga matatagal na, o mga inabutan na ng tahid at pamumuti ng inyong mga buhok, ay ipagpatuloy nyo lang. Maraming mga taong kumukontra at hindi naniniwala sa inyo, pero merong isang lubos na naniniwala at nagtitiwala sa inyo na hindi mo nasisinuhin. At ito ay ang Panginoon. Kaya siya ang unang naniniwala sa inyo sapagkat nakatlagay sa talata ng Biblia na ang Panginoon mong Diyos ang nagbigay ng karunungang yaan. Nasa talata ng Biblia yan. So, bilang isang nasa spiritual, na katulad ko, ingatan nyo lamang ang inyong sarili. Kagaya ng aking mga ibinigay kanina sa mga napayo, sa mga unang sinabi ko pa. Hindi ako naririto upang maggaling-galingan, upang ipagmalaki ang aking sarili. Na hanggang sa ngayon ako ay nabubuhay sa kaayusan, nabubuhay sa karangyaan at kasaganahan, hindi ganun. Kaya ako ito sinasabi sa inyo upang kung anong estadong kinalalagyan ko ay maging kalagayan nyo rin. Bilang pag-iingat sa inyong sarili. Kaya, ang tanging masasabi ko sa inyo, sa mga tao na nagtatanong tungkol sa banishing, ano po ba ang ibig sabihin ng banishing? Ang ibig sabihin ng banishing, mga idol, ito ay isang uri ng paglilinis o pagbabakla sa itim na karunungan, kagaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, at higit sa lahat, ang kinakatakutang kamalasan at sumpa. So ito ay hindi natin malalaman sa ating sarili kung hindi sisilipin ng isang manggagamot na katulad ko. Sapagkat kami ang nakakakita ng mga tagong karunungan na ikinarga sa inyong katawan. Lalong-lalo na yung tinatawag nating sumpa na nagmula pa sa ikauna-unahang saling lahi na hindi pa natapos at namana mo o naisalin sa iyo. Hindi ito pananakot. Pansinin mo na lang, kung ikaw yung taong tinutukoy ko, pansinin mo na lang sa iyong sarili. Bakit? Simula nang magising ka, tumigas ang iyong tuhod, tumayo ang iyong paa, at nanindig na ang iyong mga buto, at natuto ka ng maghanap buhay. Simula't simula ay walang pagbabago sa iyong buhay. Bakit? Itanong mo kung bakit sa iyong sarili. At baka ang kasagutan ay nasa katulad namin. Then, ito yung mga taong tinatawag natin na isinumpa, yung kanilang mga ninuno
Nakamatayan nila yung sumpa at ipinagpatuloy hanggang sa ikapitong salinlahi na nasa panahon mo ngayon. Na ikaw ang nagpapatuloy at nagbabayad ng sumpa na hindi pa rin napuputol. Kaya may banishing upang putulin. Ano pa ba ang ibang mga karanasan tungkol sa pag-iespiritual na dapat wasakin? Merong mga tao na lubos na nangarap at namayagpag ang kanilang pakpak sa kanilang mga pangarap. Ngunit bakit hindi nila maabot-abot yung rurok ng kanilang mga pangarap? Hinahanap nila yung daanan o tungtungan upang maabot itong mga pangarap na to. Ngunit kahit anong gawin nila, parang bumabagsak ang kanilang hagdanan. Bakit? May mga tao kasi, mga idol, na hindi likas na may karunungan sa pangkukulam. Ngunit meron silang sumpa sa kanilang dila na tinatawag nating krus sa kanilang mga bibig. Na kapag kanilang sinabi ay natutupad o nangyayari. Ngunit sana sa mga taong may mga krus sa dila, ang dapat na matupad ay yung mabubuting salita, ngunit kabaliktaran. Kapag mabuti ang kanilang sinabi sa kanilang kapwa, ay siyang kamalasan naman na nangyayari sa kanilang sarili. Meron namang mga tao na nagsasabi ng masama sa kanilang kapwa at siniswerte yung kanilang sarili. Kaya pamuhay na nila yung ganong klase ng kapamamaraanan upang patuloy na pumasok ang swerte sa kanila. Meron namang mga tao na hindi hinahangad yung swerte sa kanila. Kaya sila nagsasabi ng masama sa kanilang kapwa upang mapahamak ang kanilang kapwa dahil sila ay may sariling galit o personal interest na tinatawag. Halimbawa, may mga taong naapi tayo o naapakan o may mga tao namang hindi natin inaano, sa atin ay nayabangan, nainggit o nagalit nang hindi natin alam na dahilan. Sila ay may mga tatak ng sumpa sa kanilang mga dila. Kapag ito ay nagalit sa inyo o nainggit itong mga tao na to, sasabihin nila, sa una lang yan, yung kasaganahan, mauubos din yang iyong kayamanan. Mauubos din ang iyong kasaganahan. Mauubos din yung perang hawak mo, mauubos din ang swerte mo. May mga ganyang uri ng tao na nagagalit sa atin. May mga ganyang uri ng tao na naiinis sa pag-asenso o pag-angat natin. Bakit? Sapagkat nananatili ang inggit sa kanilang katawan dahil hindi nila marating ang iyong kinalalagyan. So sana naintindihan nyo ang aking kapaliwanagan. May mga tao na naiinggit sa atin dahil hindi mo sila kalibin. No, sana naintindihan ninyo. Katulad sa amin ng mga manggagamot, meron kang mga kapwa kami, manggagamot daw kuno, na nag-aral pa lang ng bago sa lihim na espiritual at ang tingin sa kanilang estado sa kanilang sarili ay kataas-taasan at kagalang-galangan at makapangyarihan. Na kapag nakita nila na mas mataas ang karunungan ng isang manggagamot na to, andyan yung sisiraan. Andyan yung aawayin. Ibabash. O sasabihin na walang kwenta ang kanyang mga gawa. Huwag kayong magulumihanan sa mga taong iyan, sapagkat nakalagay sa talata na ang salamin sa kakulangan sa iyong sarili ay naibabato ng bibig sa iyong kapwa. So ang ibig sabihin lamang yan na ang sinasabi nilang kasiraan sa iyo ay nakikita nilang kakulangan sa kanilang sarili o kasiraan sa kanilang sarili. No? Yun mga idol. Kaya yung mga ganyan mga tao hindi ko pinapansin. Sapagkat hindi sila dapat pagtuunan ng pansin, sapagkat bilang isang manggagamot na katulad ko, na katulad nyo, ay dapat mas pagtuunan nyo ng pansin ang paglago ng inyong sarili, hindi yung sinasabi ng kapwa ninyo. Sapagkat mas batid at alam ninyo sa inyong sarili kung ano kayo at kung gaano kayo kagaling. Huwag kayong magulumihanan, huwag kayong malungkot
Huwag kayong magpa-apekto. Huwag kayong matatamaan ng kanilang mga salita sapagkat ito ay purol. Tandaan natin, walang matalim na salita na tatama sa inyo kung kilala nyo ang inyong sarili. Kung kilala nyo ang inyong sarili, ang inyong sariling kakayanan sa panggagamutan, kung anong antas at estado na inabot at narating nyo na. Ang mga taong nagagalit at naiinggit sa inyo, na kapwa nyo na sa espiritual, sila ang may kakulangan. Kulang sa pangunawa, kulang sa kaalaman, kulang sa tiyak at paniniwala, at kulang sa disiplina sa kanilang mga sarili. Kaya nagagawa nila yung mga ganyang bagay. Bilang isang manggagamot na may disiplina, paniniwala, tiwala, at antas na karunungan sa iyong sarili, ihiwalay mo ang iyong sarili sa mga taong ganyan. At paniwalaan mo ang iyong mga gawa. At tiyak na makakagawa ka ng maraming himala na makakatulong sa inyong kapwa. Hindi po natin dapat pinagbibigyan ng pansin sapagkat binibigyan nyo lang sila ng panahon. Kapag binigyan nyo sila ng panahon, binibigyan nyo sila ng halaga na pumasok sa inyong mundo. Simple lang. Kung kayo'y sinisiraan, simple lang yan. Kaya kayo sinisiraan dahil ang mga taong ito, sila yung mismong mga taong may kasiraan sa kanilang sarili. Yun lang yun, mga idol. Kaya kayo sinisiraan dahil yung mga narating mo ay hindi pa nila nararating. Yung tinutungtungan ninyo ay hindi nila kayang tungtungan. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi kanya kayang gayahin dahil hindi mo siya kalibel. Kaya ito ay isang pagbibigay ng maalab na kaalaman sa iyo bilang isang kapwa ko manggagamot. Pag-alabin mo ang iyong damdamin, ang iyong adhikain, ang iyong layunin na makatulong sa iba. Huwag mong pansinin yung mga taong mahilig manira sapagkat wala itong may dudulot sa iyong sarili. Unang-una, hindi mo sila kalibel. Yan lang ang paulit-ulit kong sinasabi. Hindi mo sila kalibel. Maaaring sinasabi nila sa kanilang bibig na sila ay higit na makapangyarihan at mas magaling sa'yo. Eh ano? Subukan na lang natin sa ating mga gawa. Kung sino ang may kapatunayan, sino ang kinikilala, sino ang pinagkakatiwalaan. Yon ang basihan sa isang tunay na manggagamot. Yung maraming tunay na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Hindi yung pagiging kwento na makapangyarihan kuno na lumalabas sa bibig at kamay ng taong nagbubuhat ng pangalan nito. So sa banishing, pumunta tayo sa dako ng ating topic at usapin. Ito ay isang uri ng pagbabaklas sa mga kulang, barang, tigalpo, palipad, hangin at mga sumpa ng mga dila o mga sumpa na minanapan ninyo sa inyong kanunuan. Ito ay isang uri ng paghahanda. May dalawang uri ng ritual na ibinibigay o kinakandak sa isang kliyente. Ano ito? Ito ay banishing at prosperity. Marami tayong napapanood o nakikita na nagpo-post ng prosperity kuno, abundance kuno, road opener kuno, at ano-ano pang mga pampaswerte sa buhay daw ng isang tao. At nakakakita tayo ng mga tao na nagbebenta ng puro pampaswerte at pampaganda ng buhay, samantalang sarili nilang buhay ay hindi swertihin. Yun ay tignan ninyo sa isang tao, yung estado na kanilang ilalagyan. Kung ito ay nagtitinda ng pampaswerte, upang malaman nyo kung gumagana ang kanyang pampaswerte, alamin nyo, kalkalin nyo yung buhay ng taong nagbebenta nito, kung talagang swerte siya sa kanyang pamumuhay. Kung ang isang tao ay nagbebenta ng proteksyon, dapat alamin nyo rin, kung itong taong nagbebenta ng proteksyon, ay may proteksyon din ba sa kanyang sarili. Yun lamang. Ano? At ang kapaliwanagan sa prosperity o mga anuman na katawagan sa pampaswerte bago
ninyo paniwalaan ang prosperity, dapat sumalang muna kayo sa cleansing na tinatawag. Banishing. Bakit? Sapagkat ang banishing ang nagtatanggal ng lahat ng sagabal at harang upang pumasok si swerte. Kung nasa inyong katawan, si kamalasan, si sumpa, si tigalpo, kulambarang palipadangin ay related dyan sa mga kamalasan. Kapag nakulam ka, andyan ang kamalasan. Kapag nabarang ka, andyan ang kamalasan. Kasama yan. Kapag nasumpa ka, andyan ang kamalasan. Lahat yan ay magkakasama kung siyang ulo, siyang buntot na tinatawag namin sa lihim na karunungan. Paano mo papapasukin ang swerte kung hinaharangan ng kamalasan? Sige nga. Oh. Sige nga. Paano nyo papapasukan yung prosperity, abundance, road opener, ano pa man na mga katawagan natin sa mga pampaswerte? No? Maging charming daw ang katawan ng isang tao para kapansin-pansin ka sa iba. Paano ka nga papansin ng iba kung pinapapangit ka nga ng kumukulam sa'yo? Sinisira yung mukha mo. Paano ka magiging charming? Kung binarang ka at nabubulok at nangangamoy mabaho ka, paano ka magiging charming? Sige nga. Paano mo papapasukin ang prosperity sa'yo kung ang sumpangan ng kamalasan ay minana mo pa sa iyong mga ninuno? Dahil sila ay nasumpa at napagpatuloy at namana mo. Paano mo papapasukin yung prosperity? Kaya ito lang ay katotohanan ng aking sinasabi. Kung maraming man nasasagasaan o tinatamaan sa aking mga sinasabi, ang mga tinatamaan lang dito ay yung mga taong sinungaling sa kanilang sarili at hindi totoo yung kanilang ginagawa sa spiritual. Dahil ganito talaga ako, real talk ako magsalita upang ma-realize ng tao kung ano ang kaibahan ng katotohanan sa spiritual at yung mga taong huwad na nagdudunong-dunungan lang. Dapat kayong dumaan o sumailalim muna sa tinatawag na banishing upang wasakin, baklasin ang lahat ng mga sumpa o anuman yan na mga negatibo na karga o gawa ng spiritual na itim na karunungan. Kapag naalis na yon, tsaka kayo magpa-prosperity. Wala nang harang, wala nang sagabal, wala nang hahadlang. Patuloy na papasok at dadaloy ang biyaya sa inyo. Sapagkat nawasak at naalis na yung mga natukoy ko na kapangyarihan ng negatibo. Kung bakit may kailangan ng banishing. So, sa pagbabanishing, ito ay gaganapin natin na may tinatawag tayong blockbuster. Ibig sabihin, blockbuster, marami yan. Kaya mas mura ang blockbuster dahil yung mga magpapabanishing sa blockbuster, pagsasama-samahin yung kanilang mga donasyon upang mabili yung sangkap at maging angkop na magamit dun sa mga magpapa-blockbuster. Pag family naman, o private, family na tinatawag natin na magpapabanishing, hindi namin binabanggit yung mga pangalan yan. Bakit? Unang-una, kaya po sila nagpapa-private. Yung iba po kasi politiko. Yung iba, ngayon lang, sabihin ko sa inyo, mga celebrity pa. Yung iba naman, may mga pare, pero naniniwala sa ganito at may nagpapabani sa amin na ganyan. Kaya ipina-private namin, pribado upang hindi malaman at makasira sa kanilang pangalan o maging tapulan sila ng chismis o maling usapin ng ibang tao na nakapaligid sa kanila. Ibig sabihin, sila ay mga VIP, very important person. Kaya sila nagpapa-private ritual. Yung iba naman, hindi naman VIP. Ayaw lang nila na ihayag yung kanilang pamilya sa social media. Yung iba naman handang ihayag kasi tingin nila wala namang masama sa ginagawa namin at kilala naman ako sa amin na ako ay naniniwala sa spiritual. Pero doon sa mga taong nagpapa-private ritual, sila yung mga tao na tahimik lang. Ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng usapin, ayaw nilang mapahiya. Dahil baka maging usap-usapan sila dahil hindi alam ng kanilang lugar na sila ay naniniwala sa ganitong spiritual. Kaya po may private, kaya po may blockbuster. Yun po yung kaibahan. At bakit sa pamilya mas mataas? Dahil unang-una,
sa private ritual, pareho lang naman ang ginagamit yan sa blockbuster ritual. Ngunit dahil marami ang blockbuster ritual na nagdonasyon, marami silang nag-aambag-ambagan upang ma-afford natin yung sangkap na gagamitin para sa lahat. Pero itong isang pamilya, hindi pwedeng ipantay yung presyo nito doon sa blockbuster sapagkat mahal po ang sangkap na ginagamit sa pagre-ritual. Blockbuster man yan o iyan ay private. Pareho lang ang ginagamit yan. So, ibig sabihin, pareho ng presyo. Dahil nga itong si Blockbuster ay marami at nag-ambag-ambagan, maa-afford natin o maa-abot natin yung tamang presyo ng gagamitin para sa lahat. Pero dahil ito ay privado, isaper nila. No? Sakripisyo nila yung sangkap na gagamitin para sa kanilang pamilya. Yun po yung kaibahan nun. Kaya may Blockbuster, kaya merong private rituals. Ano? So, iyon ay gaganapin natin sa 31. Sa mga hindi pa nakapagpatala, ilang panahon na lang. Bibigyan ko kayo ng ultimatum o oras. Ayaw po namin ang nahihirapan kami o yung aking mga admin o si Mrs. o yung aking mga anak dito na tumutulong sa amin. Actually, napakarami na namin gumaganap katulad kagabi, ikot ang puwit namin. Andyan yung nagpa-promo, andyan yung nagpatala ng vanishing, andyan yung sumali sa raffle, andyan yung mga may nagpapagamot, nag-aano na dito, may gamutan pa. So, umiikot ang puwit namin sa hirap ng aming ginagawa. Sa pagpapatala pa lang, pagsusulat ng pangalan ninyo, birthday nyo, tirahan nyo, yung buong kamag-anakan ninyo, napakahirap. Isasali namin yan sa ritual paper, no, na tinatawag. Isusulat pa yun nila yan doon. Then, riritualan pa yan. So, bibigyan ko kayo ng ultimatum pagdating dyan. Sa 31, ang ganapan po natin ay bandang gabi na yan. Bandang alas 8. Hanggang alas 5 lang po kami tatanggap ng magpapabanishing. Handaan natin. Sa 31 hanggang alas 5 lang ang pagpapatala ng banishing ritual. Hindi na kami tatanggap ng iba. Then, doon naman sa mga tao na naghahanap pa rin ng promo, January 1 may promo tayo. At yung promo kagabi, may mga natira pa, may mga naiwan pa. Itanong nyo na lang kung anong naiwan. Papicturan nyo kay Mrs. tapos ipasend nyo sa inyo. Mamili kayo kung anong gusto nyo doon. Ngayon, kung hindi nyo gusto, abangan nyo na lang yung ibang promo sa January 1. Then, meron po tayong, kung kakayanin, kung aabutin, January 1, raffle draw pa rin tayo. Magpapa-raffle pa rin tayo. Kaya sa mga magpapatala, ipagpatuloy nyo na yung pagpapatala sa ngayon. Dahil may ultimatum din yan. Hanggang alas 5 lang yan ng hapon sa January 1. New Year. Kung nagbigay tayo ng promo na pamasko, may promo din na pa New Year. Kung nagbigay tayo ng parapol, may parapol din ng pa New Year. Then, ang pinaka-importante dito, 31 pa lang na banishing na kayo. Pagpasok ng bagong taon, malinis na. Kaya, pasok na pasok ang biyaya sa inyong katawan. Kay Blockbuster man yan, kay privado man yan, iyan ay gaganapin natin sa 31. At hindi dapat magmintis doon. Kailangan gawin. Upang bago tayong, pare-pareho tayo, sarili namin, ibabanishing din namin. Para pare-pareho tayong malilinis ang ating katawan sa pagpasok ng bagong taon. Tandaan ninyo, hindi lang kami sa amin sarili ang nagbabanishing. Maraming manggagamot ang nagpapabanishing sa amin. Minsan nababanggit pa namin yung pangalan sa Blockbuster pero hindi namin sinasabing manggagamot. Dahil ganun sila katiwala sa aming mga gawa. Dahil sa amin, kapag sinabi namin na banishing, kailangan mag-manifest ito sa atin lahat. Hindi lamang po sa inyo. Kasi kung peke ito, bakit pa namin ilalagay yung aming sarili dun? Kung hindi naman ito nagmamanifest, bakit pa namin isasama sa banishing yung aming sarili? Ngunit nakalagay lamang doon sa private ritual upang hindi mabanggit yung aming mga pangalan at mga kamag-anak o kadugo namin. So, iyon lang, no? Sa mga naniniwala sa ganitong pagbabanishing ay magpabanish kayo. Sa mga hindi naman, okay lang yan kung hindi kayo naniniwala. Ipagpatuloy nyo lang kung ano yung
ano ninyo. Kasasabi ko lang po, may parapol sa New Year. No, kasasabi ko lang. Sa Thailand, kada full moon, Raho ritual. Opo, sa Thailand, laging may ritual every full moon. Kasi sinasalubong po nila yung kaganapan ng gawa ng itim na mahika. Yun po yun. Kasi every full moon, maraming nagri-ritual. Eh baka malay ninyo, ang nire-ritualan ay kayo na. Kaya sinasalubong nila ng kontra-ritual every full moon. So yun po yun. Dito naman sa atin, ay hindi naman natin masabi na every full moon. May panahon lang na kapag ka nakakaramdam kami ng marami nang gustong magpa-banishing, nagpina-banishing namin, nire-ritual namin. Ganun po yun. Hindi ko ikinukumpara sa Thailand o pinapareho sa kanila. Iyon po ay kasanayan nila at naging tradisyon na nila. Kaya yun yung kanilang ginagawa. So sa amin ay kung kailan marami nangangailangan, doon lang. Pero kung minsan mas nauuna kami, yung pamilya namin, pag nakaramdam ako medyo konting alat, sige, banishing tayo. So ganun po sa amin. Kung ibang tao nga inaalagaan namin sa ritual, bakit hindi kaya ang aming sarili? Then, meron din po kami tinatawag na yearly, no? Alaga ng isang buong taon. Marami nagpapaalaga sa amin. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, medyo magastos nga lang kapag nagpaalaga ng ritual. May mga nagpapaalaga talaga, mga negosyante. Hindi ko nababanggitin kung sino. Nakaraan nagbanggit na ako. No? Si Piwi, yung may-ari dati ng TM na nalugi. TM SIM. Pumunta sa akin yan, nag-iiyak dito. At maraming saksi niyan. May mga picture pa kami na talagang pumunta dito si Piwi. Bumagsak yung kanyang hanap buhay. Milyon yung kanyang naging utang. Hindi na malaman kung saan tatago. Pero ngayon, kamusta naman after ng ritual? Kayo na lang ang humanap kay Piwi kung nasan siya ngayon at kung anong estado ng pamumuhay niya ngayon. Hindi lang yan. May mga pabrika na gumuho. May mga dating may-ari ng hotel. May 2 building pa ng condominium unit na cleansing sa akin. At ngayon ay punong-puno na ng kliyente. At ipinagpapasalamat iyon ni Ate Lisa. Hindi ko nang banggitin yung apelido kung sino man kasi tanyag yung pangalan nito. Then, may magtitiwala pa sa atin. Ako nga nagsasabing na nga sa inyo, noong nakaraan, nanggaling dito. Sino yung nanggaling dito? Bumili ng maraming gamit natin. Ako na nga ang umawat eh. Ang dami mong binili, sir. Lagpas 100K yung binayarang gamit dito. Sabi ko, susut mo lahat dyan, sir. Sabi niya, bakit hindi? Kung ito yung makakapagbigay sa akin ng protection, bakit hindi? So, ako rin nagulat. Tandaan natin may-ari ito ng anak. So, siyempre, anak yan, may-ari na rin yan. Soler Resort. Hindi ko nababanggitin kung sino yan. Kung kilala nyo, huwag nyo nang i-comment. At nakakahiya naman na babanggitin pa natin yung pangalan yan. Then, nagpabanish din yun. So, ngayon, okay na siya. Meron daw mga banta sa kanya noong nakaraan, pero ngayon okay na. Medyo gora na siya kung saan siya gustong pumunta at hindi na siya kinakabahan. Then, meron daw 2 gamit na tinesting niya. 2 lang yung ginamit na tinesting niya. Yung tinukoy ko nga tungkol dun sa bala. Nung mismong siya ang nagtesting, pumasa naman. No, ang awa ng Diyos, salamat at pumasa naman dahil din sa kanyang pagtsatsaga. Sabi ko nga sa kanya, hindi ang gagana kung hindi rin dahil sa pagtsatsaga mo. Hindi porket galing sa akin, pwede mo nang isa lang. Kailangan yan, i-49 days mo yan, dasalan mo yan, alagaan mo yan. Pag naalagaan mo at natitiyak mo na iyan ay papasa na, putukan mo. Pero pagka iyan ay hindi pumasa, so papalitan ko. At sa susunod, tiyakin mo na hindi ka nagkulang sa dasal, sa gamit. So, yun, awa ng Diyos, pumasa naman at tong tao na to ay medyo balik na sa dati ngayon. Nawala na daw yung kaba, yung takot niya, yung laging balisa. No, sabi ko nga, meron kang gumagawa. Alam nyo naman, dahil iyan ay negosyante at may mga pangalan sa buhay, kuminsan dahil sa pera nakakaargabyado sila. Unang-una, barkada o babae. Kaya kuminsan nakabalikan din sila. Baka may atraso, hindi lang sa atin sinasabi. Pero sabi ko sa kanya, matutulungan kita kung magiging tapat ka sa iyong sarili. Sa lahat ng ating mga kliyente at pasyente, kung magiging totoo kayo sa inyong sarili, bago kayo magpagamot, pagsisihan nyo yung mga pagkakasala ninyo. Hindi lang pagkakasala sa tao, kundi pagkakasala sa Diyos. Higit sa lahat sa Diyos.
Humingi kayo ng tawad bago kayo pumunta rito. Manalangin kayo o magdasal kayo bago kayo pumunta rito. Sapagkat merong hadlang. Marami na po ang nakaranas niyan, naka-experience niyan. Pag pumunta rito, hindi makita ang bahay ko. Binigay mo na yung address, binigay mo na yung mark, kung saan sila bababa, kung anong sasakyan, kung ano, hindi nila makita. Meron naman nakapunta na rito, lumalagpas pa. Bumabalik pa. No? So, yun, may mga hadlang. Kaya bago kayo pumunta sa dito o sa bahay ng isang manggagamot, ang tanging payo ko, huwag niyong pag-usapan na kayo ay magpapagamot. Huwag niyong pag-usapan na kayo ay magpaparitual. Huwag niyong pag-usapan na kayo ay magpapaklinsing. Sapagkat ang nakikita ng may tama o pasyente, nakikita at naririnig niya ay naririnig din ng gumagawa sa kanila dahil meron tayong tinatawag na spiritual cords. Yun po yung kaugnayan o koneksyon nitong gumagawa ng hindi maganda sa iyo. No? Nararamdaman, nakikita, naririnig at may koneksyon sa katawan mo yung tao na gumagawa sa inyo. Kaya pagpupunta sa isang manggagamot para mahuli yung gumagawa, huwag pag-usapan. Sabihin nyo lang, punta tayo kay commander, o punta tayo kay ganito, o punta tayo kay pangalang ganitong manggagamot. Huwag nyong gawing plano. No? Huwag nyong pag-usapan ng buong pamilya. Huwag nyong kung kani-kanino ipamalita na pupunta kayo kay ganito. No? Alam namin na proud kayo na upang palad ang mga katulad namin. Yung iba, iniidolo kami. Yung iba, tinuturing kami mga gabay sa buhay nila at tuntua kapag nakikita kami ng personal. Ngunit yung tuwa, ilagay nyo na lang sa inyong mga sarili, sa dibdib ninyo. At saka na kayo matuwa kapag nakarating dito, na kayo ay daupang palad namin, nakakuntuhan namin, nabigyan namin ng payo, doon na lang. Huwag ninyong pag-usapan na kayo ay pupunta sa isang manggagamot kung kayo ay magpapagamot. Huwag nyong pag-uusapan na pupunta kayo sa isang manggagamot na ikakalat nyo pa sa inyong mga kapitbahay o ibang mga kamag-anak na hindi naman dapat pagkatiwalaan. Sapagkat ang gumagawa ay hindi lamang kaaway na kaibigan, hindi lamang kaaway o kagalit na kakilala, minsan nanggagaling pa sa isang miyembro ng pamilya. Ano yung dahilan? Personal matters, inggit, kilimkim na galit, ano pa man yung mga dahilan na yan, iyan ay nauuwi sa kulaman kung minsan. So marami na kami nahuhuli, kamag-anak. Hindi lang lahat ganun, kaibigan, pinagkakatiwalaan, tauhan, no? Meron silang business o negosyo, may pinagalitang tauhan dahil mali yung nagawa, nagkimkim ng galit, meron naman palang kaalaman sa espiritual. Anong ginawa? Si boss kinulam. So, kayo ba, kilala nyo ang inyong mga kasambahay kung ano ang probinsya niyan? Ang inyong bang mga tauhan, alam nyo ba kung saan sila nanggaling? Kung kayo ay hindi naniniwala sa kulam, sila naniniwala at may kakayanan. Tinamaan ka, ano ka ngayon? Kaya yun ang sinasabi natin. Kaya namin kayo minumulat sa ganitong uri ng katotohanan upang maintindihan ninyo na ang kulam at barang ay hindi katang-isip lamang, kundi isang bagay na katotohanan na kasakasama natin sa mundong ating tinatapakan. So, yun lamang ay isang payo sa inyo at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating avid followers, avid viewers sa YouTube, sa Facebook, at huwag nyo po laging kakalimutan na yung isang espesyal na hiling ko sa inyo. Yun na lang po ang pinakapamasko nyo sa akin. Sa mga taong natutulungan natin, tanging maitutulong nyo lamang po sa akin ay lagi po tayong manood ng aking YouTube channel. Dahil dun po sa YouTube channel ko, doon lang po, nakakatulong po iyon sa aming mga pinansyal na pangangailangan. Yung view. No, yung views po doon. Yung pag nanonood kayo doon, syempre may mga AdSense, wag nyo pong skip. Dahil yung AdSense po, ang binabayaran, ang nagbabayad kay YouTube, then may percentage na napupunta naman sa amin. Hindi naman kalakihan. Kumbaga, nakakatulong lang sa ibang mga pangangailangan namin kahit papaano. Mas malaki yung view, mas malaki yung chance na magkaroon kami ng malaking pinansyal na makuha sa YouTube. Kaya, huwag nyo pong sawaan. At yung mga lumang video doon tungkol sa pagtuturo sa spiritual, pag-sharing at paggagabay sa inyo,
panoorin nyo yung mga lumang video. Kung yung mga bagong video ay napanood nyo na sa Facebook, kasi yung ibang mga nasa Facebook ko, ina-upload ko sa YouTube. Kung napanood nyo na po dito yung inyong mga video, panoorin nyo yung mga lumang video at magbibigay sa inyo ng kaalaman kung anong kapaliwanagan ni Sator, kung sino ba si Infinito, kung ano ba ang inihota, kung ano ba ang orasyon, paano ba bigkasin, paano paganahin, paano pagalawin, ano ba ang poder, pondo, bakod. Lahat ng kaalaman tungkol sa spiritual ay nandoon sa katuruan at kasanayan sa aking YouTube channel. Kaya, wag nyo po ipagsawalang bahala. Jeffrey BLSNO, nanalo ka kagabi, nabunot yung pangalan mo, mag-PM ka. So, may raffle, yung sa raffle, nabunot yung pangalan mo. Sa ibang mga nabunot sa raffle, sagot nyo po dun yung pang-shipping. Ito si JFFRYBLSNO. So, nabunot yung pangalan mo kagabi, nabasa ko dun. Ano? So, yun, sa lahat ng mga nabunot dun sa raffle, congrats po sa inyo. Naway, ingatan ninyo yung mga pangontra na ito sapagkat ito po ay hindi ko pinulot. Ano, sa murang halaga, kung kayo ay isang pangalan lang yung inano nyo sa raffle, 100, tapos kayo pa nabunot, napakaswerte po ninyo. Dahil yung halaga po ng mga gamit na ito ay hindi 100 lang at hindi pinupulot. Ano, tandaan po ninyo, may mga nanggagaling pa sa mga sagradong lugar na galing ng Manbanahaw na pumupunta pa ako doon, nagbabayad ako upang ipaukit, upang ipagawa ito. Yung mga medalyon dito, may halo ng kalis at kampana ito, hindi ito purong tanso lamang na mga galing sa junk shop, pinatunaw, ginawang medalyon, hindi ganon, hindi basta-basta. Kaya ipakaingatan po natin upang ingatan din nila kayo. Ano, sa mga bawal, wag niyong dalhin. Pero sabi ko nga, dahil ito ay gawa sa kalis at kampana, wag kayong matakot ipasok sa sementeryo, sa lamay, sa patay ang mga gamit na ito. Sapagkat, tandaan natin, ang gamit ng simbahan, bago humantong sa himlayan, ang mga patay ay dumadaan pa yan sa simbahan upang basbasan. Ibig sabihin, nandun na si kampana, nandun na si kalis. Diba? Kaya, hindi mawawala ng bisa yan. Yun lang po ang payo ko po sa inyo. Upang tuluyan yan lumakas, dasalan ninyo, pakainin ninyo, alagaan ninyo, upang alagaan din kayo. Kung pampaswerte yan, pakainin ninyo, para pakainin din, bigyan din kayo ng makakain ninyo. Hindi yan yung nagbibigay ng pagkain mismo sa inyo. Kundi yan yung tumutulong nang magbigay ng biyaya o pumasok ang kasaganaan sa inyo. Yung mga panpaswerte. Unang-una sa lahat, ang proteksyon, ang swerte, ang biyaya ay nanggagaling sa ating Amang Diyos. Kaya, ang pangalan ng ating Amang Diyos at ang kanyang mga banal na salita o divine words ang ipapanalangin natin o ipapakain sa mga medalyon. Yun po yun. Alam natin na yan ay material lang. Hindi bagay na dapat sinasamba, hindi bagay na niluluhuran, o hindi bagay na dapat na ituring na Diyos, kundi dapat ituring na kaibigan, gabay at proteksyon lamang. Yun lamang po ang payo ko sa inyo. Ang mga medalyon, ang mga kagamitang espiritual ay hindi ginagawang Diyos. Sapagkat iyan ay magiging isang uri ng paglabag sa talata ng Biblia na itinuring mong Diyos-Diyosan. Iyon po yung ibig sabihin ng sinasabi sa Biblia. Ayon sa tunay na pagkaunawa. Mangyayari lamang ang sinasabi sa Biblia na wag mong ipasok ang gawa ng tao sa iyong bahay upang sambahin at gawing Diyos kapag nilabag mo yung utos ng Biblia. Kung wala ka naman nilalabag, hindi yan Diyos-Diyosan. Dahil ang aking bilin, wag mong ituring na Diyos ang mga agimat o anting-anting. Ituring mong gabay, ituring mong proteksyon, ituring mong kaibigan, sapagkat ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan dyan ay ang ating Panginoong Diyos. So iyon lamang, maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang umaga at Merry Christmas po sa inyong lahat. At nawa sa bagong taon ay pumasok ang kasaganahan sa ating lahat. At gabayan tayo sa buong taon ng ating Amang Kaitaas-taasan. At sa lahat, sa inyong pamilya, nawa ay maging kaganapan ang kaligtasan, ang kagalingan sa mga may karamdaman, at dun sa mga magpapagamot, punta lang kayo rito. No? Welcome kayong lahat dito. Kaya manggagamot ka man, kung nahihiya ka, hindi namin kayo i-video call, ilalive para gamutin. Hindi namin kayo papahiya dito.
lumapit kayo sa amin, magtiwala kayo sa amin, hindi makikilala ang pangalan ninyo. No, hindi masisira ang pangalan ninyo bilang isang manggagamot na nagpagamot kay Commander Leon. Hindi namin yan sisirain. Dahil mas gusto naming manatili na low profile lang kami kaysa sa iangat yung pangalan namin na nagpapagamot si ganyan, nagpapagamot si ganito sa akin. Hindi. Kaya namin kayo gagamutin upang matulungan kayo para maipagpatuloy ninyo yung inyong responsibilidad bilang isang manggagamot. No? Yun lang. Gusto lang namin kayong tulungan sa inyong mga nararamdaman. Kung punong-puno na ng negatibo at karga ang inyong katawan sa inyong mga natulungan, handa rin namin kayong tulungan. At hindi namin ibobroadcast ang pangalan ninyo upang maging katawa-tawa kayo, upang hindi na kayo paniwalaan. Hindi ganun. Isesekreto namin yung inyong pagpunta rito at kailanman hindi magiging kwento yung inyong panggagamot dito upang iangat yung aming pangalan. Gusto lang namin kayong tulungan at magtiwala lang kayo sa amin. Yun lamang po, isang mapagpalang umaga at Merry Christmas sa lahat. God bless you mga idol.